Magandang gabi po sa bawat isa, no? At ang Diyos ay mabuti at siya'y tapat, siya ay mahabagi. At sa gabing ito ay kinaya muli ng ating tagapagturo, no? In the person of Pastor Paeng. Pastor Paeng, please kami. Yes po, good evening po sa lahat, no. Happy birthday sa ating celebrant, Pastor Nestor. Thank you po. Serving to come. Ayan. Thank you Praise the Lord po. sa buhay niyo po. So di na po ako medyo magbibideo ngayon kasi meron po akong i-share sa ating pag-aaral sa gabing ito. Yan. So ang topic ko po is na-focus po ako sa prayer, no? Katulad ng last time na nag-share po ako sa inyo, and thank God for this opportunity to share with you yung patungkol sa pananalangin. Balik-aral tayo ng konti, no? Ang unang tinapik ko doon is about Lord teach us to pray, di ba? Kung natatandaan po natin, no? Sa paunang bahagi ng ating aralin patungkol sa pananalangin, because totoo na hindi tayo marunong manalangin. Those apostles ng Panginoon, no, they didn't ask Jesus for anything, for material things or anything. They asked the Lord to teach them to pray. Lord, teach us how to pray. Sa Luke 11 po yan, makikita po natin. So makikita natin doon ang kahalagahan ng pananalangin sa gampanin na ating hinaharap, no? When Christ built His church, He built a praying church. When Jesus made disciples, He made praying disciples. So, the size of our ministry is determined by the size of our prayer life. May kaugnayan din ito doon sa tinatakil ni Pastor William. Kasi nagkakaroon tayo ng, accept it, no, national problem yung ating kinakaharap. Hindi ito makukuha ng isang simbahan na nanalangin, but the whole nation of believers, I do believe, para marinig ng kalangitan ang panalangin natin. Katulad ng ginawa ng bayan ng Israel when they were enslaved in the land of Egypt. Pero hindi po yun ang takil ko. So the size of our prayer life is revealed by the size of our answered to prayer. No. So ito yung pangunahing bagay. Kaya ito po yung ito po yung naging topic ko, at may kaugnayan ito sa mga ginagawa natin sa ministry natin, sa church na pinaglilingkuran natin, no? At sa ngayong gabi, ang topic natin is God get hungry. After God teach us how to pray, because we don't know how to pray, no, kinakailangan natin magutom kung ano yung kaugnayan nito sa ating pag-aaralan. So let us pray. Father God in heaven, Lord, maraming salamat for this opportunity na binigay mo sa amin, Lord, bilang mga manggagawa mo, Panginoon, na mag-aral patungkol sa panalangin. Tunay nga, Lord God, we don't know how to pray. We don't know what to pray. Lord, we don't know what we need. We don't know what our nation needs, Lord. We have problems in our church, in our family, in our own life. But Lord, teach us how to pray and make us hungry for your presence in our lives, Lord. Panginoon, pangunahan mo po ang gawain na to. Let your Holy Spirit speaks with boldness and conviction, Panginoon, sa bawat sa puso amin, as we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. No? So ito po yung topic natin ngayong gabi. Tayo po ay magutom. Ayan. Sabi po dyan, ito po yung tanong natin sa ating sarili, no? Have you ever felt the hunger for God? That deep longing in your heart to commune with Him? Meron ba tayo, nakakaranas ba tayo ng matinding gutom, no? Kasi sabi dyan, deep longing sa Panginoon. No, nakakaranas ba tayo matinding gutom sa Panginoon, no? Sa ating puso na makipag-ugnayan sa Diyos? No? Kung hindi, meron ito yung salita ng Panginoon para sa atin. No, sabi niya diyan, ito yung panalangin ni David, no, na sinagawa niya sa isang awitin. Sabi niya, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. No, so
ano natin, yung word na inquire. No, hindi lang nais ng Panginoon ni David na manirahan sa tahanan ng Diyos. Hindi lang niya nais na nasa presensya sa ng Diyos. No, pero andun pa rin yung pagnanasa niya to inquire in His temple. No, ibig sabihin, 'di ba, sa tahanan, masaya na nandito ang mga bawat pamilya, masaya na nandito ang lahat nakatira sa ano mo, no, sa nakatira yung mga anak mo, nakatira yung asawa mo sa isang loob ng tahanan. Pero kung walang inquiry ng bawat isa, parang ang lungkot din. Amen ba? No, react lang po kayo diyan kung nais niyo mag-react, no. 'Di ba parang kumbaga nasa loob ka ng tahanan, pero kung wala kayong communication, wala kayong inquiry sa bawat isa, parang ang lungkot din ng buhay, no. Ibig sabihin, even though nasa langit tayo, i-ano ko na, no, nasa langit tayo, nandun pa rin yung ano natin yung pagnanasa to inquire sa Panginoon. Although, yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin na ibinigay, na inihanda, at pinag-prepare ng Lord sa atin, ay naranasan natin. But si David, hindi siya huminto. Dinugtungan niya and to inquire in His temple, and to inquire in His presence. No, yun ang panalangin. No, although sa church, andun ang presence ng God, andun ang kanyang patnubay sa bawat sa atin, but ang tanong, do we inquire? Nag-i-inquire ba tayo? Do we ask God, Lord, anong gusto mo sa church? Lord, anong gusto mo sa mga miyembro? Lord, anong gusto mo sa akin na gawin? Lord, anong gusto mo sa environment na aking ginagalawan? Mamaya mas malalalim pa to, no, na discussion natin patungkol dito. Ang inaano ko lang doon, ang pinaka-point lang dito, even though nasa presence ka ng God, even though nasa tahanan tayo ng Diyos, but still ninanaasa ng Diyos at ninanais ng Panginoon na inquire pa rin natin siya to have communication with Him, to commune with Him. Ito ba yung hunger natin? Yeah, tayong mga mananampalataya, gusto natin mapunta kaagad ng langit, di ba? Sa hirap ng buhay, sa mararanasan natin, but dumating ba sa punto ng puso natin na gusto kong pumunta ng langit kasi gusto kong ma-meet ang Panginoon, marami kong tanong kay Jesus, marami kong tanong sa Panginoon, marami pa akong hindi alam sa Kanya. May ganun ba tayong pagnanasa kaya tayo pupunta ng langit? O ano? O simply just to escape from the disaster, from the problem, from the troubles in this world? No? Maaari. Pero kay David, ninais niya, dinesire niya, at ito yung sinisik niya, hinahanap niya na mag-dwell sa house ng Panginoon all the days of his life, at para makita, maranasan ang kagandahan ng Panginoon at to inquire in His temple. So, tandaan po natin, hunger start with inquiry sa temple ni Lord. Amen. So, next po. Ayan. Sabi dyan, health and hunger go hand in hand. This principle is true in both physical and spiritual realms, no? Spiritual health and spiritual hunger are inseparably linked, no? Hindi pwede natin paghiwalayin ang spiritual health sa spiritual hunger. Ganito, when we lose our appetite, di ba, pagka nawala tayo ng ganang kumain, naapektuhan yung health. Nagkakasakit, no? At kung gagamitin natin yung spiritual realm, no, when we lose appetite for Christ, it means that we are either spiritually sick or we are in love with something other than Christ. No. Kapag nawala, hindi tayo nakakaramdam ng gutom to commune with God, ibig sabihin there's something wrong. We are spiritually sick o meron tayong ibang mahal na iba, no, hindi si Kristo. Kasi normal na para mo-sustain yung ang ating kalakasan spiritually, magkakaroon tayo ng pagkagutom, no, sa presensya ng Panginoon. Maunawaan natin siya sa physical na kalagayan, di ba? Magtaka ka o maproblema ka pagka hindi ka nakakaramdam ng gutom. Kasi pag hindi, may sakit ka.
Amen? Kasi normal sa tao na magutom physically. Pero pagka hindi mo Amen. naman yung gutom, may problema ang katawan. Kasi walang tao na hindi nagugutom. Lahat tayo nagugutom. At para ma-sustain, kasi parameter yon, barometer yon, para malaman mo na na-consume na yung energy mo, na kinakailangan ng replenishment, na ma-replenish yung nutrients na kailangan mo to sustain yung ginagawa ng katawan mo. The same thing sa spiritual realm. No, makikita natin yun, no, kung mararanasan natin na may problema ako spiritually, bakit? Hindi ako nagugutom sa presensya ng Diyos eh. Kasi may iba na ako, may iba ka ng gusto, may iba ka ng sinasamahan o ginagawa. So that's why health and hunger go hand in hand. No, at ang prinsipyo na to ay totoo, both physical and spiritual, no. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang spiritual health sa spiritual hunger. Na nais palagi natin nasa presensya ng Diyos. Yan ang sabi ni David, di ba? Yan ang pagnanais niya, kaya nga siya yung sinabihan ng Panginoon that David is after God's own heart. No, yung tibok ng puso ng Diyos, yun ang tibok ng puso ni David. Na nais niya patuloy na nasa ano siya sa Panginoon, nasa presensya ng Panginoon, and he inquired of God. At nakikita natin yan sa buhay ni David habang siya ay nag-ahari sa bayan ng Israel. Amen. Hindi siya hindi siya lumiliban, no, sa pagharap, sa pag-inquire, sa paglapit sa Panginoon. Even though nagkaroon siya ng matinding pagkakamali na nagawa sa buhay, but still he inquired sa Panginoon. He fast, no. Nangilin siya sa harapan ng Panginoon. So, ayan. Sabi nga dito, possible reasons why we lose appetite for Christ: we are spiritually sick, or we are in love with something other than Christ. Meron tayong minamahal na iba, liban sa Panginoong Hesus. That's why, madedetermine natin kung tayo nga ay spiritually sick o may minamahal tayong iba kapag hindi tayo nagutom sa presensya ng Diyos. Hindi tayo nagutom to commune with Jesus. Hindi tayo nagutom sa presence ng Lord and to inquire. Kasi yung inquire, hindi lang basta siya asking eh. Yung inquiry, asking, seeking, yung determining the will of God, determining the guidance. Ito hindi parang yung inquiry hindi sinisik natin yung benefit natin, kundi sinisik natin yung benefit ng coming to God sa bagay na ating ninanais at nilalakaran sa buhay, especially sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ayan. So, doorways to desperation. Ayan. So, natin dito, when God creates hunger for Himself in one person, it is often that indicator that God is creating a similar hunger for Himself within others around that person as well. So, ibig sabihin, na kapag ang Diyos nag-create ng hunger sa atin, no, na para ma-meet natin siya, no, yung hunger na to, no, indicator din na nagke-create siya ng hunger doon sa iba. Kaya nga ang pananalangin contagious, no, nakakahawa. Ito ang magandang pagkahawa, no. Prayer is contagious. Kung makikita sa atin yung hunger sa pananalangin. Katulad ng apostle, ng mga disciple ni Kristo, no, nakita nila yun sa Panginoong Hesus eh. So nagkaroon sila ng nahawahan sila ng Panginoong Hesus. That's why they ask, Lord, paano ba manalangin? Kasi nakita nila yung power ng panalangin sa buhay ng Panginoon. So sabi nga, prayer is the most powerful weapon in the world. Alam nang nating lahat yan. Alam natin lahat na prayer is the most powerful weapon in the world. But, ang tanong, if we do not know how to use that weapon, ma-maximize ba natin yung power nun? Di ba hindi eh.
We know that that the prayer, no? Alam natin yung panalangin, but how many come to prayer meeting? How many come to prayers? How long did you pray? How long we did pray? Kung alam natin that there is power, there is, ibig sabihin, this is the most powerful weapon. Kasi kung alam natin that this is the most powerful weapon, ano natin, di ba? We will stay longer. We will be there. Amen. Mas nais pa nating maranasan yung kapangyarihan ng panalangin. Di ba? Katulad yan, ano natin sa digmaan, yung mga weapon na i-invento, bago i-release yan sa field, pinag-aralan yan, pinaghusayan yan, pinag-practicean yan, o 100% inaral yan. No? Hindi yan basta-basta dinedeploy lang na para gamitin mo. Kundi pinag-aralan yan 100% to be effective in the field. The same way sa atin, I do believe this prayer, this topic, no, nakakadalawa na tayo, Lord teach us how to pray and be hunger. Ito yung ito yung nagbibigay sa atin ng know-how para gamitin ng may confidence, gamitin in a powerful way yung pananalangin. And dito nga sa pag-aaral natin, doorways to desperation, no, there is front door to desperation and there is back door to desperation. Mamaya i-apply natin ito sa ginagawa nating discipleship. No. Ano ibig sabihin ng front door to desperation? Sabi diyan, a pitiful present. Yung back door to desperation, a preferred future. No, sa front door of desperation, ito yung nakakalungkot na sitwasyon o nagaganap sa pangkasalukuyan. Present, no? Na lumalapit sa panalangin, pero ano lang siya. Yung bagay na nire-resolve niya, yung pangkasalukuyan. Example natin, yung buhay ni Jacob. Alam natin si Jacob, ano siya, mandaraya. He lived in lies and lies. No? Hanggang dan sa buhay niya, no, nakuha niya yung hinahangad niya sa pamamagitan ng pandaraya. Yan ang buhay yan yung present life ni Jacob. No, hindi niya nakita yung future niya on the other side ng being a second child. Hindi siya yung kasi, di ba? Alam natin, although kambal sila ni Esau, pero siya yung second child, hindi siya yung panganay. So gumawa siya ng mga kaparaanan to get that one. No? Ito yung kasi nakikita niya yung pitiful present niya. Yung pangkasalukuyan niya na hindi siya yung child na magmamana sa mga yung magmamana doon sa pinipare ng tatay niya nasa Isaac. Hanggang sa dumating ang point na nakuha niya yung gusto niya sa pamamagitan ng sarili niya. And then, di ba, pinaedit siya doon sa lugar nila, pinapunta siya sa bayan ni Laban, kasi si Esau handa siyang patayin dahil sa ginawa niyang panluloko at pandaraya. So this is his situation. Although andun siya sa desperation ng pagtawag sa Panginoon, pero hindi siya makalabas in his present. Hindi siya makalabas dun sa present situation niya. Yung takot niya, yung fear niya, hindi siya makamove on dun sa future na gusto ng Panginoon sa kanya. Hanggang sa dumating siya sa bayan ni Laban, at doon, nadaya na naman siya. Kumbaga, kung titingnan nga natin, ang sabi niya, no, ano sabi niya doon sa sinabi niya, kung pagpapalain ako ng Panginoon, makakarating ako doon sa bayan ni Laban, no. Kung ipaprosper ako ng Panginoon, dadako ako doon, sabi niya. Pero hindi niya nakikita yung future, yung magiging future niya. Hindi niya nakita yung back door to desperation. Ang nakita lang niya yung front door to desperation. Yung paikot-ikot na lang doon sa kanyang nagawa, yung kanyang buhay. Parang he is in the mode of survival, just to survive this present day, just to survive this present life na meron siya. Hindi niya nakita yung future na gagawin ng Panginoon para sa kanya.
hinahanap yung sinabi niya, no, na kung pagpapalain siya ng Panginoon. But after nung encounter niya sa Panginoon, di ba? Nagkaroon ng dayaan in between them kay Laban hanggang sa yung ginagawa niya na para siya ay makakuha ng kayamanan kay Laban, pandaraya pa rin na yung mga hayop na mga binibigyan o nilalagyan niya ng tina di ba? Dinadaya niya rin hanggang sa pinaalis na siya ni Laban. At ayaw na rin sa kanya ng mga anak na lalaki ni Laban. Kaya sabi niya, bumalik ka na sa bayan mo. No? Pero andun yung takot niya. No? Pero nung makilala niya o ma-encounter niya si Lord, no, ma-encounter niya ang Panginoon sa kanyang on the way sa kanyang daan in chapter 35 ng Genesis, nung nag-iba na. Dito siya nagkaroon ng backdoor to desperation. Kasi di ba ang desperation, hopelessness Hopelessness siya, hopelessness toward sa Diyos, no? Ang tinakbuhan niya, hindi anumang mga bagay o hindi naman sino mga tao, kundi tinakbuhan niya rito ang Diyos, no? Kaya nga front door to desperation and back door. Now, ang sabi niya sa Genesis 32:28, ano sabi niya dyan? Sandali po Genesis 32:28, nung ma-encounter niya, and he said, your name shall no longer be Jacob, sabi ng Panginoon, no, sa kanya, but Israel, for you have struggled with God and with men, and have prevailed. No, ito yung hunger with desperation, o ito yung backdoor to desperation. Mamaya pag ililink ko yung hunger and desperation, no. Ito yung preferred future ng Panginoon sa kanya. Nag-struggle siya, no. Ibig sabihin, na-meet niya ang Panginoon, na-meet niya. Sabihin natin, ginagamit din ito in terms of prayer. We are struggling in prayer. But how desperate we are. Ito si Jacob, talagang desperado siya dahil hindi niya binitawan ang anghel na yon hanggat hindi siya pinagpapala. Hindi binibigay yung kanyang blessing. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. At pinagpala siya ng Panginoon doon. So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Kasi makita natin, doon sa unang bahagi ng buhay ni Jacob, he's living in his pitiful present. Kasi natakot siya kay Laban, pinaalis siya ni Laban, at ngayon sasalubungin siya ng kapatid niya si Esau, na alam niya na papatayin siya ni Esau. Hindi niya nakita yung kanyang preferred future. Nakita lang niya yon when he meet God desperately. When he meet God, kasi talaga hindi niya binitawan no? He wrestled against God, against Jesus, no? And Jacob left alone, nasabi niya dyan, verse 25, and now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. No? Pero kung titingnan natin dito, hindi sinasabi ni Jacob kung ano gusto niya. Basta he wrestled. Hindi sinabi ni Jacob yan kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. But he wrestled. Nandun lang siya. He desperately and hungrily wrestled sa bagay na yon. Na gusto siyang pagpalain. Hindi inaasahan o hindi maaaring iniisip ni Jacob na pagpapalain siya ng Panginoon ng higit sa kanyang inaasahan because iniba yung kanyang pangalan. From being Jacob the supplanter, the liar, he became Israel, the blessed one. Amen. So makita po natin dito yung front door to desperation, a pitiful present na paikot-ikot lang. We pray. No, we pray. We desperately pray, but hindi natin nakikita yung future. Hindi natin nakikita yung nais pang gawin ng Panginoon. Kung gagawin natin, i-relay natin sa church, we just maintaining our church. We just maintaining kung ano meron sa church.
we minister to people, but hindi natin nakikita o hindi natin hinihingi sa Panginoon that these people, this disciple, tong followers ni Jesus, merong plano pa ang Panginoon na higit. Amen. Di ba ito yung ano natin, ito yung core ng ating discipleship, that God has plan. Hindi lang gusto ng Diyos na sila'y mapunta ng langit. Hindi lang ang Diyos na gusto nila maging Kristiyano. Hindi lang gusto ng Diyos na pagpalain sila, but gusto ng Diyos na gamitin sila. That's our preferred future. That's the preferred future of the church. But how hunger and desperately are praying for our church. Sometimes we just maintaining kasi masakit ang ulo, masakit ang pag dumami, hindi na natin siya ma-maintain o hindi natin ma-meet yung requirement ng work na kinakailangan pag dumami. Hindi yun eh. Ang gusto ng Panginoon pagpalain kayo eh. Ang gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos na nandun ka sa pitiful present situation ng church. Amen. Ayaw ng Panginoon, kundi siguro na ng Panginoon, na andun ka sa preferred future niya. That's the back door, the desperation. Yun ang nais ng Panginoon na makita natin as we pray, as we hunger and pray. No, hindi tayo nakapokus sa ating mga sarili, kundi nakapokus tayo sa gusto ng Diyos na mangyari at maganap to the people around us. Sabi niya, many people or many churches enter through the front door of desperation of a pitiful present. Yung nakakalungkot na pangkasulukuyan na nangyayari at nagaganap. Basta lang, Lord, ito lang, kung may sakit, pagalingin mo, Panginoon, kung kinakailangan i-minister, kung kinakailangan i-Bible study, doon lang yung focus. But things are so bad in their circumstances that they are heading to failure. Kaya nga, kung nag-iisa ka, nagsusulo ka, na gumagawa ng trabaho ng Panginoon, it will head to failure. Kasi mapapagod ka, wala kang katuwang, wala kang katulong, walang nananalangin na katulad mo, walang nananalangin na magkaroon ng advancement, ng increase sa church, no? Kaya it head to failure. No, whereas churches entering through back door of desperation, they see a preferred future. They recognize that there is far more than God has for them than what they are currently experiencing. Ayan, hindi ko i-detail yung na-experience ko to sa Santa Rosa eh. Yung una kong salta dyan, hindi na nila ako kilala. There's a big, deep fear in me. Maintindihan ba na nila ako pagka pinresent ko itong dapat na mangyari, itong changes na dapat i-apply sa church? Napakaraming problema, napakaraming dapat ayusin o dapat gawin, dapat ipanalangin. Doon nasa ganito ako senaryo, but ang tinignan ko yung future na darating. At alam niya naman yung senaryo at sitwasyon doon. Hindi ko na i-detail. No. Ang sa akin dito, nakita ko to na nangyari sa paglilingkod ko sa mga kapatid sa mga kapatid sa Santa Rosa. At yan ang pinasasalamatan ko po sa Panginoon. Kasi I became contagious sa kanila. Naging nahawa sila kung ano meron ako. Nahawa sila kung ano yung desperation ko, yung hunger ko sa paglilingkod sa Panginoon sa lugar na yan. At ngayon nakikita po natin nakikita natin yung fruit. At nakikita natin hindi lang po sa sa Villa, hindi lang po sa SB4, maging sa Villa, sa dalawang churches na nandyan. Amen. Nagsimula tayo dyan, isa lang ang simbahan dyan. Ngayon, dalawa na po sila. So, we have to enter through a back door of desperation. Yung ibig sabihin, yung hopelessness natin, patungo sa Panginoon, patungo sa future na ipinrefer ni Lord. Hindi dun sa present na yun lang ang focus ng ating prayer, yun lang ang focus ng ating desperation sa paglapit sa Panginoon. But we come to God, we are hunger to God for more to see
yung preferred future ng iglesia, ng mga mananampalataya. Amen. Sa bagay na yan. So, I want to give an illustration, no? Una, sa buhay ni Jacob, nakita natin how Jacob uh, transfer from front door desperation to the front door or back door of desperation, no. Sino po sa inyo nakakita ng hourglass? Sino po nakakita sa atin ng hourglass? Yung glass na merong time na may buhangin sa loob, pa-slim siya sa gitna at bumubuhos yung buhangin para check yung hourglass natin. Yung natin. So hourglass, ayan. So nakita po natin ito. Ayan. Ayan to. Nakita po natin. Ito po yung example ng hourglass, no. Kita natin from big part to meron siyang slim na bahagi sa gitna. Ayan. So how this illustration makapagbigay sa atin ng further na unawa sa bagay na ating dinidiscuss, no. So God alone has what it takes, no. Prayer is the way we access God's resources. Ayan. God alone, walang iba. Siya lang. Any resources meron nagkukulang tayo, nasa Diyos 'yun. No. So yung top of the glass nire-represent niya yung God's endless resources. Kaya nga lang, bago ma-transfer dito sa bottom, it take time. Diba? It take time siya kasi merong slim, may restriction. So, sabihin na natin, yung bottom ng glass represent the needs. So, nire-represent dito yung needs of people, wounded people, hurting people, lost people. Itong part na to. Ito yung nire-represent ng bottom glass. Ngayon, bakit kaya hindi agad-agad napupunta rito sa baba? Because of this restriction in the middle. And it represents our lack of prayer in the church. Kung makikita po natin, kung walang restriction, kung ano meron dito sa top, baba ka agad dito sa bottom. It will not take time. No? Andun ka agad siya. So, ito yung how sometimes na hindi natin agad-agad nakukuha o nakakasagot sa prayer ang Panginoon because of restriction in the middle of the hourglass. And it represents the lack of prayer in the church. Ito, experience ulit. When we start praying sa church, yan, sa Santa Rosa, nag-create kami ng overnight prayer meeting every mid ng month. Iba yung nagiging iba yung nagiging resulta ng mga panalangin yung corporate prayer. Kaysa ikaw lang na minister, ikaw lang na pastor ang nananalangin, kayo lang na leader ang nananalangin. So kung ipipicture out natin, yung top of the glass is the picture of the back door to desperation, representing the resources and the redemption of Jesus. Both the top and the bottom of the glass, both the front and the back door, move us to want to cry out in desperation for the redemptive resources of God to move rapidly meet the needs of wounding, hurting, lost people around us.
Front door of desperation representing the overwhelming needs of people. Amen. So, ito po yung dalawang bagay na 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 bahagi ng pananalangin, no? Hunger and desperation. No, saan ba tayo nakatutok? Doon lamang ba sa present or we are also focusing on the preferred future para sa atin ng Panginoon? The church has a preferred future. Ano yun? Kasi yun ang sabi ng Panginoon di ba? Palalawakin, palalaguin niya. But we need yung ano natin, yung hopelessness natin ng pananalangin at pag ano sa Panginoon, pagkonsulta sa Panginoon. At yan po yung isang bahagi din ng ginagawa natin sa discipleship training school natin, no? Through intentional discipleship, no? Meron tayong bagay na ginagawa so that the back door, the prepared future for the church, for the disciples, for the follower of Christ, ay kanilang malakaran at kanilang matahak. Amen. So what to do if we don't feel the hunger for God? Anong gagawin natin kung hindi ito yung parang ano natin, hindi tayo nagugutom sa bagay na to? Parang ang gusto lang natin, di ba? May tao na kumakain na ano lang, basta mabusog lang, mawala lang, matanggal lang yung gutom. May mga tao na kumakain na hindi lang basta mawala yung gutom, but to sustain his strength, di ba? To sustain his health, to sustain yung kanyang yung kanyang kalakasan, yung kanyang vitality, di ba? Minsan nasa ganung mood tayo, kumakain lang tayo para wag magutom. Parang nandiyan ang church, basta may matawag na church. Walang future tayong nakikita, walang future tayo na ina-achieve, walang future tayo na sinisik sa Lord. Nasa ganito ba tayo na kalagayan? Nasa ganitong hunger ba tayo for God? Sabi diyan, repent and ask God to sound your appetite alarm. Ask God to inject hunger into your spirit to give you an ever-increasing hunger for Him. Kasi ang hunger sa Lord, nagpapakita yan ng ating spiritual health, di ba? And sustainability. So sabi nga, kung wala tayong napifeel na hunger o kung nagugutom nga tayo just to sustain, di ba? Sa prayer meeting, ba kayo, naranasan niyo ba, nagpe-pray lang tayo, but just to pray, just to pass the day of prayer meeting, but yung deep, yung hopelessness, yung desperation ba, na talagang tatawag, iiyak sa Panginoon na mangyari at maganap ang layon ng Diyos. Kasi ganun ang description ng nadinig ng Diyos, yung panalangin ng mga Israelites as slave in the land of Egypt. They prayed in desperation, and the Lord remembers His covenant. At sa atin din pananalangin, the Lord will remember His covenant to us. Amen. Aalalahanin ng Panginoon yung covenant niya sa atin. No? Aalalahanin ng Panginoon yung nais niya na mangyari at maganap sa atin, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating community, sa ating bansa. It starts in hunger and desperation natin sa Panginoon for our future. Hindi lang basta masustain lang yung ating pangangailangan at present time. Hindi lang basta masustain yung ating pangangailangan na hindi tayo makalabas-labas dun sa present na meron tayo. We have to pray in hunger and desperation for God to His preferred future for us. At yan, I do believe, nagaganap, nangyayari na unti-unti sa atin. What do we need to do as church if we feel hungry? Sabing ganon, pray your hunger away.
ipanalangin natin that God put that hunger away. Na yung ano natin, yung pagkagutom natin sa presensya ng Panginoon, ang Panginoon pa rin ang mag-fill. So that magampanan natin yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay natin, no? As minister, as pastor, as leader ng Panginoon. Now, ito yung mga biblical na verses na makakatulong sa atin to express our desperation to God, to our preferred future. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? We have preferred future. May inihandang bukas ang Panginoon. May inihandang magandang bukas ang Panginoon. Kaya nga sa mga sulat ni Pablo, makikita natin sa panitik o sa panulat ni Pablo ang bagay na yan. Di ba? He who started a good work in you will finish it until the day of the Lord Jesus Christ. So it continue. So yung hunger and desperation natin sa Panginoon, it will continue. Kaya nga sabi dito, one thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. To inquire. That's the key for this, no? Hindi lang nais natin makita, maranasan ang presensya ng Diyos, but to inquire of Him. No, to know His heart, to know our preferred future na inihanda ng Panginoon. And the church, the followers, the believers of the Lord Jesus Christ has preferred future for them. Ngayon, pag nagkulang tayo doon, yan, Diyos ang magtatanong sa atin. Hindi ko na po kayang sagutin. No? Sabi niya dyan, and you will seek me and find me when you search me for me with all your heart. Jeremiah 29:13. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ano pa po? Sabi niya, John 7:37-38, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Amen. Psalm 63:1, O God, you are my God, early I will seek you, my soul thirsts for you, my flesh longs for you, in a dry and thirsty land where there is no water. Sabi ng Isaiah 55:1, come, all you are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Ang paglapit natin sa Panginoon, wala tayong ibabayad. Ang nais lang ng Panginoon, a hunger and desperate heart for Him. Tayo po yung manalangin. Father God in heaven, Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa maikling pag-aaral na ito, Lord God. Nawa kami ay matuto, Panginoon, kung paano kami lalapit sa iyo, Lord. Lord, hindi kami magiging paikot-ikot lamang sa aming present, Lord God, na senaryo, na sitwasyon. But Lord God, as we hunger and desperate for you, Lord God, for your preferred future, for us, Panginoon, our family, our loved ones, our church, Lord God, in our community, and even our nation, Panginoon, mangyayari at magaganap, Lord God, pagbuklarin mo lamang kami, Panginoon, ng iisang spirito, Panginoon. Lord, create in us a nation, Lord God, called to pray, Lord God, Panginoon, to be hunger and to be desperate, Panginoon, for our preferred future, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa munting pag-aaral na to. Nawa, magkapagbigay ito ng inspirasyon sa iyong mga anak. Let your Holy Spirit continually, Panginoon, minister to us in prayer. Panginoon, kung nagkulang po kami, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ang pinapanalangin namin ay yung alam lang namin, Panginoon, patawarin mo po kami. Lord, continually to teach us to pray, Lord. Panginoon, that heaven came down, that glory filled our soul. Lord God, as you said in the model prayer, Panginoon, na sinabi mo sa iyong mga apostles, Panginoon, Lord God, na anuman ang nasa langit, mangyari at maganap dito sa lupa, Panginoon. And that's our preferred future. Whatever is in heaven will be experienced here on earth. In Jesus' name we pray. Bless each one. Bless your people. Bless, Panginoon, your teachers, your pastors, your leaders, Lord. Bless us all, Father.
and let us hunger and desperate for you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, good evening po. Amen. Okay, thank you po, Pastor Paeng, sa yung ibinahagi, no, regarding prayer na nawa explains us yung experience of having the hunger, no. Actually, kasama po dyan yung thirstiness, no. Okay, we'll take some what is your take, no? We'll take some yung input ninyo. Do you have some input? Magandang gabi po. Nga po, Pastor, nakaka-bless po yung atin pong pinag-aralan ngayon. Talagang pong we need to desperate and hunger to pray. Pero yun po talaga ay ginagawa naman po, nagpe-pray. Pero yun nga po sabi ni Pastor, hindi lang yung nakikita mo ngayon, kundi desperate ka pa dun sa future. Yung hindi lang yung makita mo yung ngayon, yung kung need ngayon o yung mga bagay na mangyari ngayon, kundi yung sa hinaharap. Blessed po ako sa sa share po ni Pastor Paeng. Okay, maraming pong salamat, Pastor Christy. Okay, meron po ba mag-share pa? Ayun. Pastor Ronald? Okay. Sige Opo, po, okay. Yung senior niyo po, bago magsimula yung gawain, yun din naman po ngayon, similar lang siya. So yung nakikita ko nga po doon, yung role ng kingdom people para po sa nation, kailangan po talaga na tama at very timely yung message ni Pastor Paeng. Kasi nga dapat makita natin hindi lamang yung immediate or present needs o yung plano ng Diyos sa atin ngayon. But primarily, makita natin yung bigger picture, ano ba yung gusto ng Diyos sa atin in the future. So yon yung bigger picture, for I know the plans that I prepare for you. At alam natin yon good future, hindi basta future, good, maganda. So yun nga, kingdom people, makita natin yun. So we need to be desperate, no, na hingin yon sa Panginoon. Hindi lang hihingin, ipaglalaban talaga. At sabi ko nga po, doon sa pakikipaglaban, dapat yung mga kingdom people, pag nalaman nila kung saan ano yung tinatayuan nila, dapat may tapang. Kasi pag nawala po yung boldness, yung tapang ng lingkod ng Diyos, doon po nagsisimula yung compromise. At hanggang sa namamatay na yung pangitain kasi nga yung compromise, yun po ang nakaka-overwhelm. Yun nga po. So dito sa Pilipinas talagang yung problema, yung very problematic kasi lahat ng yung ano ng society, political realm o yung economic, bumabagsak ang yung morality and even yung mga inaasahan ng Biblia ng Diyos na magkakaroon yung magtatayo talaga, nagko-compromise din so kailangan may makita ang Diyos kasi kung walang makita ang Diyos na tatayo para ipaglaban yung pangarap ng Diyos dito siyempre sa buong mundo, but in particular in the Philippines, I believe it will come. Kasi kaya lang magtatagal talaga. Kasi hindi naman ang Diyos siyang tatayo sa kanyang sarili. Laging hahanap siya ng mga tao na itatalaga niya. And God is seeking to those people who are really hunger, no, for the kingdom, na yung future na inihanda ng Diyos. Yun po. Sabi ko nga, dito po sa Siko, in a bigger picture, I pray, sabi ko nga, one day, nagkukwento no kami ni Kuya John Ray kanina. Kasi yung Tagabawan, they're planning na one of these days, yung iglesia, pag magkaroon lang sila ng maintaining balance and the rest of the income ng church, itutulong talaga sa mga nangangailangan. So yung mga
kailangan pag-aralin para magkaroon ng good future kung di pa dadating si Jesus. Kailangan para maging strong. So sabi ko, yun nga yung bigger picture na tayo ay hindi nagiging imbakan ng pagpapala, tayo ay channel of blessing. But lahat tayo ay maging responsible. Sabi nga ni Kuya John Ray, one of the things that he is going to tell the people na matutulungan, wala kayong obligasyon magbalik bayad sa simbahan. Makakabayad kayo, humanap kayo ng mga tao na katulad ninyo, tulungan niyo sila. O para yun ang magkakaroon tayo ng magandang bukas kung ang lahat pantay-pantay ang pagtingin. At yun nga, yung education, one of the vital na aspeto na to gain wealth. Kasi pag ngayon wala kang pinag-aralan, wala, discriminated ka na, wala kang trabaho, tambay ka, so mahirap ka. So Kristiyanong tambay, mahirap. So yun nga, napakahalaga na makita natin yung pangarap ng Diyos. At hindi lang tayo mananalangin, talagang magiging desperate. Yung kasing word ni Pastor Paing na nagre-remind sa akin, when we say desperate, yung bang makikita mo nang wala ka ng ibang pwedeng gawin kung hindi ipaglaban Kasi kung hindi mo ipaglalaban, losing by default, ipapatalo mo ang pangarap ng Diyos Dahil wala kang ginagawa. So kailangan talaga na it's a matter of life and death, survival. Lord, kung hindi mo kami tutulungan, hindi kami mabubuhay. Kasi yung Diyos, yun ang buhay natin. Yung pangarap niya, dapat yun yung pangarap natin Sabi ko nga kay Pastor, kay Kuya John Ray, alam mo, ang ganda niyang pangitain niyo. Kami rin, meron ding vision. One day, magkaroon ng foundation, kung di pa darating si Jesus. Yun, ma-maximize kung anong mayroon. Magandang pamamahala, maraming natutulungan para malaman ng mga tao yung Diyos ng kingdom people, Diyos na mayaman siya, mayamang Diyos, Diyos ng pagpapala. But at the same time, He is the God of accountability. Hindi po pwedeng pagpalain ang isang tao na hindi ka accountable, na hindi ka transparent, na hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya stewards. So sabi ko, Pastor, nakakayaman. Pero ito, ilang mga tao pa lang ang sinasabihan ko. One time, sabi ko kay Pastor Romy, how I pray na in the near future dito sa Sico magkaroon ng Christian community na magsisimula na yung mga leaders, meron silang parsonage, meron silang sarili ditong tahanan. But eventually, in the long run, yung mga membro na walang kakayahan, na umuupa, bakit hindi ba pwedeng magkaroon ng... Kasi yung pabahay ng gobyerno, parang hindi suhol para lang makuha yung para eleksyon, bayad utang na loob. But in the kingdom, dapat yung utang na loob sa Diyos Kasi people will come and go, pero God will remain. Yung Diyos laging nandiyan At ang pangarap ng Diyos, wag maging marali tayong mga anak niya. Kasi pag naging marali tayong mga anak niya, it will reflect to Him Bakit ang Diyos nyo ganyan? Kala ko ba yung Diyos nyo may-ari ng langit at lupa? Ba't marali ta? Ibig sabihin, yung mga kingdom people, hindi nila pinaglalaban yung pangarap ng Diyos sa bawat isa. Hindi nila tinitindigan yung pangako ng Diyos sa kanila. Hindi nila nilalakaran yung Diyos. We need to fight. Hindi puro awa, hindi puro asa. Tindigan natin, ikabuhay natin, ipaglaban. Kasi malaki ang pangarap ng Diyos. At yun nga, Pastor, sabi ko lagi, tayo na kingdom people, dapat alam natin yung assignment natin. Tinawag tayo ng Diyos, hindi sa kaguluhan, but for peace. Hindi sa division, but in unity. Pero it doesn't mean you will compromise. Kung kailangan magkaroon reflection para mapatunayan mo na you are standing in the word, kailangan compromise. Kasi nga, yung compromise, kita po natin sa Old Testament. Si Pastor Frankie nag-share dito, yung bait of Satan. Ang sabi ng Diyos ni Yahweh sa bansang Israel, walang makakalupig Kahit nga yung mga sumpa, parang lang yan, ibong palipad-lipad na hindi walang madapuan.
Pero nung yung napasok ng compromise, sabi ni Balaam, "O sige, tuksoin ng mga kababaihan ninyo yung mga Israelita." O yun, nagkaroon ng asawa ng mga hindi mananampalataya, hindi Hudyo. Natalo yung Israel, eh. Hindi sila ipinatalo ng Diyos, pero natalo sila kasi nga hindi nila ipinaglaban yung kuwan, eh, yung pangarap sa kanila ng Diyos na sila bayang pinili at kailangan yung maging tapat sila sa Diyos. Yun po yun. So sabi ko nga, in a bigger picture, there are a lot of things na kailangan. Pero bago natin tayo magtagumpay ron, kailangan pagtagumpayan yung sarili. Sabi ko nga, yung mga pastor, famous yan sa maunawain, mahinahon, matulungin. Pero kailangan minsan maging matapang, eh. Matibay ang loob. Yung kay Joshua, anong sabi kay Joshua? Be courageous, be steadfast, do not fear, do not tremble. Kasi nga dapat matapang 'pag kingdom people ka. Isipin mo bakit ka panghihinaan loob, yung king mo grabe yun, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Oo, hindi ka pa lumalaban sure na ang tagumpay, eh. Natatalo nga because of compromise, because of yung hindi naunawaan, hindi nakita ano ba yung pangarap talaga ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pastor Frankie dati, yung restoration nagsisimula yon hindi sa magandang sitwasyon. Yung restoration kailangan mong makita na hindi maganda ang sitwasyon, and out of it you will cry out to God. Hindi maganda, we are desperate, we need change, we need revival, but at makita mo yung sitwasyon, bakit mo kailangan. Kasi nga 'pag ang bayan full of compromises, 'pag ang kingdom people puro mga coward, so papaano ang pangitain? Maghihintay ba ng another generation ang Diyos para pumili? It is yung time natin is the best time kasi nasa year yung bang nasa last days tayo. Pero mapupulong yung last days kung yung mga tao will not stand firmly, steadfastly, and fight the battle that God has prepared. Let's fight for God. Totoo yun, ang God will fight for us, pero it's a joint effort para ipaglaban ka ng Diyos. Kailangan makita ng Diyos, you're willing to engage. Hindi ka matatakot at dapat yung ipinaglalaban, hindi puro personal gain, hindi yung personal success, hindi yung personal glory. Dapat ang ipinaglalaban, glory ni Jesus. Ang ipapasikat hindi ang individual, hindi ako, hindi ikaw, si Jesus. Kasi nga 'pag si Jesus sumikat, 'pag si Jesus natanyag, I believe kasunod nun yung kingdom power, yung kingdom dominion. Kasi hindi magkakaroon ng domain kung yung mga tao kanya-kanyang pagalingan, kanya-kanyang pasikatan. Sa sharing nga namin kanina, nagsisimula yung hindi pagkakasunduan, kaunting selos, inggit, eh. Bakit? Kasi nga kini-claim mo ikaw yung may nagawa. 'Pag na-appreciate ka, masaya ka. Paano 'pag na-appreciate yung follower mo, malungkot ka. So hindi ka focus sa king in the kingdom. Kasi ang king in the kingdom, ang naka-focus sa kanya, alam mo may time ka. Yung time mo gagamitin ka ng Diyos. 'Pag tapos na yung time mo, someone will continue. At dapat handa tayo ng gano'n. Hindi hindi kaharian natin yung ating ginagawa, hindi yon atin, sa Diyos, bahala ang Diyos. Gawin natin yung ating assignment kagaya nung sinabi ko po dati, si Moses, siya yung nagpalaya sa Israel from Egypt at ang alam niya madadala niya sa lupang pangako sa Kanaan, pero hindi nangyari. Hindi dahil sa mayroong pagkakamali o nagalit, pinukpok ng, baston, hindi. Tinawag siya ng Diyos hanggang dun lang. Mayroong successor na kailangang siyang tutupad. Kaya nga bago siya nawala, bago siya kinuha ng Panginoon, pinaakyat siya sa burol at pinakita, yan yung dapat, pero hindi ka na makakapasok diyan. So yung tagasunod mo, siya yung mangunguna sa aking bayan para makapasok. Physically hindi niya
napasok yon. At akala ng iba, bakit ganun? Bakit napagkaitan siya? Pero iba yung timing ng Diyos. Tandaan po natin, si Joshua man, si Caleb man, ang naging pinuno para makapasok ang Hudyo, ang Israel sa Kanaan. Tandaan po natin, nakita rin physical si Moses doon po sa Kanaan. Kailan po yun? Sa Matthew chapter 26. Kasi doon sa Gethsemane, noong last night ni Jesus nagpe-pray siya. Bakit sabi ni Pedro at ni Juan, magtayo kami ng 3 kubol. Para sa inyo ang isa kay Moses at isa kay Elijah. O physically nakita ni na-recognize, nakapasok. So sometimes hindi tayo mag-jealous doon sa nagawa ng iba. Kasi kung nagawa na natin yung ipinagagawa ng Diyos, that's it. That's it. I-share natin yung vision. Kung hindi sa ating panahon mangyari yung vision, at least na-share natin. Kasi one day, yun ay magiging accountable tayo. Nagawa ba natin yung pinagawa ng Diyos? Yung timetable, yung assignment. Yun po. So, yun po ang ang nakita ko. Napakalaki ng problema ng bansa, pero ang solusyon hindi sa mga politiko, hindi sa gobyerno, magmumula sa kingdom people. At yung kingdom people magsisimula sa kanyang sarili. Be bold to stand. Makita mo yung greater picture, yung bigger picture, and hunger for it, willing to die. Hindi naman mamamatay physical. But what I'm trying to say, kaya ba nating ipagpalit yung mga personal nating gusto para yung gusto ng Diyos mangyari? O yun po. Yung bigger picture, are we willing to exchange our nothingness to the fullness of God? Hindi tayo, yun po, maraming salamat po. I believe may mas magandang take out po yung iba. Okay, thank you po. Alright. Sino pang gusto mag-share regarding yung bigger picture at saka yung ating lakay ngayon na sinabi ni Pastor Pai sa panalangin. So, sino pang gusto mag-share? Mag-unmute po kayo. Pastor William, pwede ba nating ma-request si Pastor Paeng kasi kanina siya rin yung nauna eh. So I believe yung mensahe niya related po doon sa inyong diniscuss. Baka may mas magandang input si Pastor Paeng. Pastor Paeng, can we hear some from you? Yes po. Sa na-share ni Pastor William, totoo yun, nangyayari. May nangyayari at nagaganap sa Amerika kasi although magkakaiba ng denomination ng mga Christians doon, nagkakaisa sila na para sa kanilang bansa, sa kaayusan, sa nais ng Panginoon na mangyari sa kanilang bansa. Pero sa atin, dito sa Pilipinas, parang I don't know, I'm not judging yung mga namumuno o yung mga pangunahing malalaking tao sa pananampalatayang Kristiyano, pero parang wala sa ganung focus ba? Wala sa ganung pananaw. Para ding totoo yun, nagkakaroon ng pagkakanya-kanya kasi kanya-kanyang panalangin, kanya-kanyang ang bawat simbahan. Siguro isa rin yun sa pinaka dapat na maging desperate ang ating mga panalangin patungo sa unite ng mga pangunahing denomination na humahawak sa Pilipinas. Kasi kahit sa DCES kung makikinig ka, although andun ang panalangin sa bansa, andun ang panalangin, pero they are silent, very silent na tuligsain ang gobyerno. Ibig sabihin, tuligsain, hindi ko naman sinasabi na parang hayagan na tutulog sa ano nangyari sa gobyerno, pero yung napakanipis o yung kanilang discussion patungkol sa nangyayari sa government.
Maaari meron din silang inaanuhan na mga politicians, meron din silang sinasang-ayunan na politicians, doon nadi-divide eh. Hindi katulad sa Amerika na ano talaga, na they are praying for it, no? Nagsasama-sama sila para maipanalangin yun, and then they pronouncing blessing para sa Amerika. Sa atin kasi wala tayong root na ganun eh. Kaya yun na isang dapat talaga, yung nararapat na panalangin talaga, we have to be desperate eh, sa panalangin, iiyak sa Panginoon yung nangyayari at nagaganap. Dahil walang, ano eh, wala talagang makakapagbigay ng tamang solusyon, tamang bagay, kundi ang Panginoon eh. So, yung po mga kapatid, kaya nga sabi ko, tong discussion natin, tong sineshare ko sa inyo about prayer, talagang ano to eh, parang dinulog sa Panginoon, ano ba yung makakatulong sa amin as a church, as a leaders, na pwedeng mangyari at maganap sa church. I do believe yung nangyayaring breakthrough ngayon sa church kasi naging desperate tayo, naging intentional tayo sa nais natin mangyari. Naging intentional tayo dun sa preferred future ni Lord. Hindi lang yung basta yung nangyayari, nagaganap, na pangkasalukuyan, kundi andun yung pagsusumikap natin, na tinatayuan natin kahit na mayroong may mga hindi sumasang-ayon, may mga controversies sa bagay na ating ginagawa, no, may mga maling pahayag, but we take it as parang motivating factor to continue. Hindi yung para ma-discourage, hindi para hindi magpatuloy, kundi parang parang nagsusumikap tayo na yung sinasabi at binabato sa atin ay mali at hindi tama. So, as a nation, siguro ganun ang ipanalangin din natin, yung mga big time o yung mga malalaking tao na na humahawak ng malalaking organisasyon o denomination ng Christianity. No? Pero yun nga, kasi hindi tayo, alam natin, hindi ang Pilipinas, hindi rooted katulad ng Americans eh. Hindi rooted sa Word ng God, hindi rooted sa mga bagay na naranasan nila nang sila ay sumunod sa Panginoon. Ang Pilipinas, hindi ganun nag-umpisa eh. Wala tayong kaalam-alam sa Panginoon, kaya talagang yung biyaya lang ng Panginoon. So, parang kumbaga mag-iumpisa ulit tayo eh. Reset ulit tayo. But isang bagay din na na binibigay sa atin ng Panginoon, ipinapahayag sa atin ng Panginoon na we don't have to take for granted sa bagay na yan. Ibig sabihin, ako, ang ano ko kasi, yung mga bagay na, yung mga tao nakakasalumuha ko, yung mga kaluluwa nakakasalumuha ko, hindi yan eh. Hindi ba sila nagkataon lang, kundi sinadya ng Diyos yan na maging kasama ko, maging katuwang ko, iba, maging kalaban ko, maging hindi ko kasundo. Binibigay lahat ng Panginoon yan eh, para ma-establish mo rin yung sarili mo kung saan ka tatayo, ma-establish mo rin yung sarili mo, ano ipagpalalaban mo, ano ipagpapatuloy mo. So, today's discussion na to about our nation, patungkol sa ating bansa, kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, hindi lang ito na napag-usapan lang, hindi lang ito napagkwentuhan lang, kundi may ang Panginoon eh, may malalim na nais na ipagawa sa atin as a church. Kasi, kumbaga marami siguro yung ganito ang kaisipan, kaya lang nagiging silent, nagiging hindi, walang talagang nagmo-motivate eh. So we have to pray also for those things na sa atin, sa ating sitwasyon ngayon. Although nakakalungkot man yung nangyayari even sa ating organization, pero sabi nga, wala namang bagay na hindi kaila sa Diyos. Alam lahat ng Diyos yan. Ninanais lamang ng Panginoon na tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod niya, saan tayo patungo? Magpapaikot-ikot ba tayo sa present? O lalabas tayo sa present para pumunta tayo sa preferred future na ibinibigay sa atin ng Panginoon? At nakita na natin yun. Nakita natin sa Batangas. Nakita natin dito sa amin sa Laguna. At may ginagawa pa patuloy ang Panginoon. And still expanding.
Hindi tayo nakikipag-anuhan, paligsahan, kundi ano lang tayo, sinasagawa natin ng may intensyon at may commitment at may desperation yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Sa akin, yun lang no, na bagay. At pag natapos yung time ko, mayroong papalit. Ganun naman merong ilalagay ang Panginoon. So siguro po yun lang po yung mai-add ko doon sa mga bagay na nabanggit din ni Pastor Ronald. And isang bagay na nakakatuwa sa Panginoon kasi we are here, no, to continue to be desperate, to be intentional sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating church, and even sa komunidad. Ayan, kaharap sila Pastor Ronald dyan, alam nila yan, alam ni Pastora Bebeli niyan. Ako, yung church na ibinigay sa akin ng Panginoon, ipaglalaban ko yan. Amen, amen. Kahit sa makarating, ipaglalaban ko yan. Kasi bakit? Pinagkatiwala sila ng Diyos sa akin. Yun ang yun ang dedication ko, yun ang desperation ko, yun ang intention ko. So yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Paeng. Thank you po, Pastor Paeng. Okay, meron pa akong mag-share. Okay, so we just go with the business of God. So ngayon sa gabing ito, bago tayo magtapos, I just pronounce the benediction, no? The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Shalom, shalom, shalom. Ang kapayapaan ang manatili sa atin. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay makakapahinga. Amen. Amen.